Okay class, good morning once again. This is your teacher Hermie and let's study Philippine history. What happened on January 2? Today, January 2, year 1897, Andres Bonifacio, founder of the Katipunan, calls Mariano Alvarez to a conference on revolutionary activities and the Magdalo Group. Okay? Then, also, January 2, the following year, 1898, the amount of $400,000, the first installment of the amount promised by General Primo de Rivera in the Pact of Biak na Bato, is deposited in a Hong Kong bank by General Emilio Aguinaldo. Now, ano po itong $400,000 na ito? Remember po na Emilio Aguinaldo, si Emilio Aguinaldo ang naging leader na noon ng revolutionary government ng Pilipinas. Wala na si Andres Bonifacio noon. So, ang nagiging hadlang po sa gobyerno ng mga Kastila, lumalaban sa mga Kastila, ay itong si Emilio Aguinaldo. So, inoferan siya ng pera. Actually, hindi lang $400,000, $800,000. So, yung 400, 50% of the agreed amount, yun muna, down payment. Sa usapan na aalis ng Pilipinas si Emilio Aguinaldo para hindi na siya makapanggulo. So, pumayag itong Emilio Aguinaldo. Nag-exile siya sa, kunwari, magsi-self-exile sa Hong Kong. And then, pagdating niya ng Hong Kong, pinadalhan naman siya ni Primo de Rivera ng $400,000 na first installment na ang totoo, hindi na po yun naulit. Hindi tumupad sa usapan yung Kastila. Hindi na dinagdagan yung pera na ipinangako. So, nagkaunsehan, ano? Ito namang si Emilio Aguinaldo, although tinanggap niya yung pera, usapan na pera, bayad sa kanya para tumigil na siya sa kanyang mga ginagawang pag-aaklas, pagre-revolt. Kaya siya pinaalis pumunta ng Hong Kong para doon na manirahan, kunwari. Pero ang talagang plano po ni Emilio Aguinaldo, yung perang ibibigay sa kanya ng mga Kastila, ay ibibili niya ng mga armas. So, pareho silang nag-unsehan. Kasi, yun naman talaga pong gusto niyong mangyari ni Emilio Aguinaldo ay maging malaya na ang Pilipinas sa kamay ng mga Kastila. So, ibinili niya ng mga armas at bumalik sa Pilipinas para labanan muli ang mga Kastila. Now, the following year, 1899, January 2, Emilio Aguinaldo announces the formation of a new cabinet made up of the following: Apolinario Mabini, President and Secretary of Foreign Affairs; Teodoro Sandico, Secretary of the Interior; Mariano Trias, Secretary of the Treasury; Baldomero Aguinaldo, kapatid, Secretary of War and Navy; and Gracio Gonzaga, Secretary of Fomento or Development.
So, yun po. And there's another, also in January 2, moving forward, 1942, the Japanese, panahon na ng Hapon, enter and occupy the city of Manila. So, right after ng New Year, nilusob ng Hapon ang Manila. Fast forward, January 2, 1946. Under instructions from President Harry S. Truman, Walter R. Hutchinson, Special Assistant to the U.S. Attorney General, arrives in Manila to begin the study of collaborationism. So, ito po yung mga pangyayari sa ating history na nangyari sa araw ng January 2 sa iba-ibang taon. Once again, this is your teacher Hermie. Let's study history. Don't forget, those who do not learn from the past are condemned to repeat it. Thank you and see you once again.